Floyd's POV. Kinabukasan, kakaupo ko pa lang sa mesa ko para simulan ng araw nang tumunog ang telepono ko. Pagsagot ko, boses agad ni Jackie narinig ko sa kabilang linya. Gusto kang kausapin ng demonyo. Alam ko na kagad kung sino yon. Wala na akong ligtas. Kailangan kong tanggapin ang tawag mula sa impyerno. Mula mismo sa pinsan ni Satanas. Kinonekta ni Jackie ang tawag at narinig kong paungol-ungol na boses ni Mr. Andres. Handang manermon. Paano mo nagagawang tratuhin ng ganyan ang anak ko? Umuwi siyang masamang pakiramdam, malungkot at depressed dahil pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Tama ba yun? Floyd, ikakasal kayo. Dapat ibigay mo sa anak kong lugar na nararapat sa kanya. Anong lugar yun, Mr. Andres? Lugar ng isang malanding babae na sinamantalang isang lasing para mabuntis at makapang-blackmail? Dahil yan mismong kinalalagyan niya. Mariin kong sagot. Kumukulo ng dugo ko. Binabalaan kita. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Sigaw niya. Teka lang, nakakalimutan mo bang akong boss mo? Tumahimik sandali ang kabilang linya. Sa palagi ko'y kinakalma niyang sarili niya dahil hindi lang ang anak niyang nilulugar ko kundi pati ang pantasya niyang maging mas makapangyarihan sa kumpanya. Pasensya na ama ko, Floyd. At anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Pati na rin ang apo ko. Kailangan mo kausapin si Felicity. Hindi maganda sa buntis ang stress. Ikakasal kayo't marami pang dapat na pag-usapan. Kaya tingin ko mas mabuti kung pumunta ka sa bahay para mag-dinner mamaya. Let's be civil. Hindi pwede. Kung gusto mo kong kausapin, magkita tayo sa steakhouse sa lunch. Eksaktong 12:00. Tatapusin natin lahat doon. Mariin kong tugon. Tinawagan ko si Hugot ni Aya siyang sumama sa akin. Ayaw kong harapin si Andres na ako lang baka mawalan ako ng kontrol. Pumayag naman kaagad ang kaibigan ko. Pagdating ng 12:00, pumasok kami sa steakhouse na malapit lang sa opisina. At nandun na si Mr. Andres. Nakaupo na parang hari. Bakit nandito yan? Tingin niya kay Hugo na may pangmamaliit. Mahalaga para sa iyong pamilya mo, hindi ba? Pwes, si Hugo ang akin. Sagot ko na may mapanuyang ngiti. Kapag sinimulan mong bastusin ang kaibigan ko, walang mangyayaring lunch. Mamili ka. Napilitan si Mr. Andres na tumahimik. Nakakatuwa kapag bumabahag ang buntot niya. Lumapit ang waiter dalang pinakamahal na bote ng champagne. Binanggit pa ng waiter na yun ang best seller nila para sa mga celebrations at agad nag-init ang ulo ko. Wala naman akong dapat ipagdiwang doon. Ibalik mo yan. Wala kaming itutoast dahil walang celebration. Sabi ko sa waiter. Hindi pwede. Sineselebrate natin ang kasal mo sa anak ko. Walang kasal na i-celebrate. Muli kong tinignan ng waiter ng masama. Ibalik mo yan. Hindi kami iinom. Umalis ang waiter dalang champagne at bigla ko namang naramdaman ang ahas na pumulupot sa leeg ko. Bitawan mo ko, singhal ko. Umatras si Felicity at binitawan ako. Kasama niyang nanay niya, pareho pa silang nakamatch ng damit. Bangungot sa paningin ko. Wala talagang sense of passion ng mga to. Kapag nakita sila ni Jackie, malamang magkasakit yon. Umupo kayo at kung balak nyo nang insultuhin si Hugo, dito na magtatapos ang sirkus ng kasal na ito. Babala ko, alam ko na kung anong balak nilang sabihin. Sige, ano na naman ang gusto ninyo? Darling, mag-lunch na muna tayo tapos saka tayo mag-usap. Mungkahi ni Felicity. Hindi na, wala akong balak tiisin ka. Pero pinipilit ko, kaya bilisan mo na. Gusto ko na talaga siyang sakalin. Floyd, darling, iniasikaso ko ng wedding party natin. Sinabi ko na walang party! Sumabat si Mr. Andres. Teka, nag-iisa kong anak si Felicity kung ikakasal siya. Dapat may selebrasyon. Inaabangan niya ng buong angkan namin. Sasabihin ko sa inyo kung ano lang ang meron. Magpapakasal tayo sa Webes. Pipirma ng marriage contract na may full separation of assets at prenup. Binihan ko na siya ng kondo na titira niya. Pero may sarili siyang kwarto at may sarili ako. Titira tayo sa isang bubong dahil lang sa batang yan. Pero may DNA pa rin na magaganap. Paliwanag ko sabay tingin kay Felicity. Akala ko titira tayo sa bahay ng mga magulang mo. Sabat ng nanay niya sa wakas. Yung malaking bahay na may magarang hardin. Karapat dapat doon ang anak ko. Hindi kailanman makakatungtong ang anak mo sa bahay ng mga magulang ko. O sa bahay ko. Sagot ko sa bruhang yon. Pasensya na Floyd. Hindi ganyan gumagana ang isang kasal. Ani Andres. Well, ganyan eksaktong mangyayari. Sagot ko.
Bigla naming narinig ang ungol ng palakas at parang batang nagtatantrums. Lumingon ako at nakita kong umiiyak si Felicity. Diyos ko, nakakilabot. Tuwing umiiyak siya, parang alerto ako. Taaminin ko, medyo natatakot ako. Gusto ko ng party! Gusto ko, Daddy! Humarap siya sa tatay niya na nakabuka ang bibig. Diyos ko, nakakasulasok. Nag-text si Hugo sa akin. Pumayag ka na sa party para may oras tayo. I-postpone ng kasal ng 3 buwan. Ang dahilan ay ang paghahanda ng party. Baka mapilit natin siyang magpa-DNA test bago ka ikasal. Nabuhayan ako. Magandang idea nga yun. Hindi ko man napansin pero binigyan nila ako ng alas sa negosasyon na yon. Sige, pumapayag ako sa party. Pero sa kondisyon ko lang. Sabi ko't ngumiti ang anak ng demonyong na naghanganga. May sipon pang tumutulo. Anong kondisyon mo? Tanong ni Mr. Andres. Ikakasal tayo sa loob ng 3 buwan. Hahayaan kong tumulong ang event planner ng kumpanya para sa circus na ito. Sabi ko. Hindi pwede. 3 buwan mo lang ngayon? Halata ng tiyan ni Felicity. Reklamo ng ina mula sa impyerno. Parang gusto pa ba niyang itago yun ha? Sarkastiko kong sagot. Yan o wala? Pumapayag ako. Mabilis sa sagot ni Felicity bago pa makasagot ang tatay niya. Okay na yan. Basta makita lang ng mga friends ko na ikakasal ako ng maayos. Magaling. Therefore, tapos ng lunch na ito. Ipapakontak ko sa inyo ang event planner. Tara na, Hugo. Sabay tumayo na ako. Sandali, Floyd. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Pilit ni Mr. Andres. Wala na. Nasabi ko na mga gusto ko. Kalmado kong sagot. Paano ang titirahan nyo? Ang honeymoon. Ang ugali mo sa anak ko. May listahan siya. Hindi magbabagong ugali ko. Walang honeymoon at nabili na ng titirahan. May oras para bisitahin niyo yon. Tapos na tayo dito. Paalam. Agad kaming umalis ni Hugo. Bumalik sa opisina at tumorder ng lunch na kinain namin sa pantry. At doon namin pinag-usapan ang oras na nagkaroon ako. Mr. Andres POV. Hindi mawala sa isip ko ang katawa-tawang lunch kahapon. Gusto ko talagang patayin ang gagong si Floyd. Lahat ng sinasabit ginagawa niya laban sa akin at sa anak ko. Lalo lang nagpapapuno ng galit ko sa spoiled brat na yon. Pero hindi ko pa siya pwedeng tanggalin sa plano ngayon. Kailangan niya pa rin pakasalan ng anak ko at tiyakin na magkakaroon siya ng lehitimong tagapagmana na may apelidong Russo. Ang apelido nilang magbubukas ng lahat ng pintuan sa akin. At ang kayamanan nila ay mapupunta sa apo ko at kalaunan ay magiging akin din. Ang masama, nakalusot siyang maurong ang kasal ng 3 buwan. Oo, na-delay ang plano ko, pero ang anak ko kasi, nagwala para lang sa isang party. Pero baka nga mas mabuti rin na isang ingranding kasal na mababalita, gaya ng gusto ni Felicity. Walang magdududa na siyang asawa at ina ng lehitimong Russo. Pero may isa pang kulang, gusto ko yung bahay. Yung bahay ng mga magulang niya. Napakaganda ng property na yon. Simula nang mamatay ang mga magulang niya, isinara niya yun at lumipat sa maliit na bahay. At ngayon gusto pa niyang ikulong ang anak ko sa isang kondo. Pero matalinong anak ko, nangako siya nga ayusin niya yon. Malapit na maging akin ang lahat ng gusto ko. Konti na lang at tuloy na lahat ng plano ko. Akala ng tanga, siya ang matalino. Pero hindi niya alam kung sino nagpahamak sa kawawang si Francesca. Kahit na malaman niyang hindi ito nangaliwat, binalik niya ito. Wala pa rin siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Isang bagay ang matagal nang bumabagabag sa akin. Ang renovation sa floor ko na parang walang katapusan. 1 buwan na simula ng simulan yun pero wala pa rin nangyayari. Ang makihalo sa marketing department ay sagabal sa plano ko. Nagdagdag din ng mga bagong patakaran dahil daw sa bagong sistemang pinapatupad nila. Si Peter Johnson na nagsabing mas mabuti na munang ihinto ang mga transaksyon namin. Siya naman ang accounting director, kaya alam niyang ginagawa niya. Isa pa, kaibigan ko siya at pinagkakatiwalaan ko. Ngayong araw plano kong ipilit kay Floyd na ibalik sa akin ang floor ko at tanggalin ng overtime ban. Simula nang pinagbawal niyang pumasok sa building sa gabi at weekend, mas mahirap ang magpalit ng mga dokumento para sa mga pandaraya. Kung iisipin, sobrang daming kakaibang pagbabago nitong nakaraang buwan. Baka nga naghihinala siya, pero kung totoo yon, dapat matagal niya na akong tinanggal.
Pipilitin ko siyang bumalik sa dati naming sistema. Ang tunay na problema, simula nang mawala si Rubilin, nawalan ako ng mata sa executive offices. Yung inutil na babaeng yun, kinakailangan takihin pa yung bagong hire. Kaya natural lang na hindi yun ang palalampasin ni Floyd. Ngayon wala na siyang silbi sa akin kundi yung mga pabor na gusto ng anak ko. At hindi siya tumitigil sa kakatawag, istorbo. Nagpark ako at naglakad pupunta sa building. Inis na nawala na sa akin ang dating parking spot ko doon. Malapit na ako nang makita ko siya. Si Rubilin, hinihintay ako. Ilang araw ko na siyang iniiwasan simula na matanggal siya pero ngayon na corner niya ako. Kapag nakita kami magkasama, pwedeng masira ang plano ko. Sebastian, huwag mo sabihing hindi mo ko nakita. Kailangan kitang makausap. Hindi dito. Wala akong pakialam. Gusto kong mag-usap tayo ngayon. Doon tayo sa maliit na cafe sa tapat. Walang pumupunta doon sa ganitong oras. Bilisan mo. Sige, iritado kong sagot. Pumasok kami tumorder ng tig-isang espresso. Maliit at tahimik na lugar. Lagi namin ginagamit yon kapag emergency. Hindi mapagmasid ang may-ari. Laging abala sa crossword puzzle. Kaya halos hindi kami napapansin. Bilisan mo, hindi tayo pwedeng makita na magkasama ngayon, wala ka na sa kumpanya. Mag-ingat ka sa pananalita mo, ang dami kong alam. Pwede kitang pabagsakin, pati ang anak mo. Huwag mo kong babantaan. Huwag mo rin akong pabayaan. Kapag may nakakita sa atin, sasabihin ko lang na nakiusap akong ibalik mo ko sa trabaho. At naawa ka sa akin. Sige, ano bang gusto mo? Ano pa nga ba? Pera at ang trabaho ko. At paliwanag kung bakit mo ko iniiwasan. Matagal na tayong hindi nagkikita. Miss na kita, malandi niyang sabi. Komplikadong lahat simula nang mawala ka sa executive floor. Kailangan mo lang maghintay. Wala akong pasensya. Ayusin mo, magsisimula na ako magsalita. Huwag mong kalimutan na ako nagayos ng peking waiter sa party para mag-serve kay Floyd ng inuming may droga at dahil doon naniniwala siya na may nangyari sa kanila ng mahal mong anak. Kahit na pareho nating alam na hindi nangyari yon. At saka hindi pa puntis yung prinsesita mo. Akong nagayos ng peking test sa pinagkakatiwalaang lab ni Floyd. Pero binayaran ko pa yung nurse na tumulong at hanggang ngayon, hindi mo pa ako binabayaran. Okay, buntong hininga ko. Magkita tayo sa apartment ngayong lunch. Perfect, pupunta na ako ngayon. Umalis siya at naisip ko, bangungot siya sa akin. Kailangan ko siyang patahimikin hanggang matapos ang plano ko. Pero may silbi pa siya. Marami pa rin siyang koneksyon sa mga lugar na pinupuntahan ni Floyd. Sa social club halimbawa, lagi siyang nasasabihan ng receptionist kapag nandun ito. Kaya mas madali para kay Felicity. Bumalik ako sa opisina. Hindi man lang ako napansin ng may-ari ng cafe. Ganun siya kaabala sa crossword puzzle. Parang kahit magnakaw pa sa harap niya, hindi niya mapapansin. Sa floor ko, puro hindi pamilyar ang gumagalaw. Maingay ang marketing team, masyadong masaya. Parang wala sa trabaho. Pumasok ako sa maliit kong opisina, kumukulong dugo. Para kung nasa impyerno, nag-vibrate ang telepono ko, mensaheng galing kay Peter yon. Tinatanong niya kung alam ko ang tungkol sa bagong system. Bakit siya biglang nagtatanong ngayon? Wala akong alam. Baka isa lang yung walang kwentang market gimmick. Sinagot ko siya ng ganon pero may sumunod kagad na mensahe. Sana nga, may accountant friend ako nakasabay sa breakfast. Sabi niya may bagong system mula sa Versosa Holdings. Kinokonekta ang buong kumpanya at fraud-proof. Isang pagkakamali lang kagad itong nire-report at binablock ang operations. Ibigan ng may-ari si Floyd. Sana hindi niya binili. Sobrang mahal. Ano? Hindi ko akalaing posible yun. Pero hindi siguro yun ang binili. Nakita kong kontrata at payment order. Ibang kumpanya at mura lang. Sobra lang sigurong praning si Peter. Panahon na para ipilit ang tungkol sa floor ko. Tumawag ako sa sekretarya ang sumagot. Sinabi kong ipasa sa kanya. Pagkalipas ang ilang sandali nilipat niya ako. Gusto kitang makausap, singhal ko. Ano na naman? Pupunta ako dyan. Sa telepono lang, wala akong ganang makitang mukha mo. Ang kapal ng mukha. Pagbabayaran niya lahat ng pambabastos na to, soon. Hindi ko kaya magtrabaho sa marketing floor. Ang ingay, ang gulo. At masyado na matagal ang renovation sa floor ko. Maghinay-hinay ka sa bibig mo. Matatapos ang floor kapag sinabi ko. At sa totoo lang, ilalagay kita sa marketing floor. Permanente. Dahil gusto ko. Alam mo lagi may sariling floor ang finance. May dahilan yon. Tapos ng usapan, magkasama na kayo ng marketing permanently. At binaba niyang tawag.
Sunod na tumawag ang asawa ko, humihingi ng pera kasi mamimili daw sila ng wedding dress at pinipilit akong sumama. Siyempre hindi ako pupunta. Nag-transfer na lang ako ng pera para manahimik siya. Pagdating ko sa apartment, nandun na siya, may dalang sandwich. Ano to? Hindi ka man lang umorder ng pagkain? Magpasalamat ka na lang at may sandwich ka. Hindi akong asawa mo. Napabuntong hininga ko at kinain na lang. Mas gusto ko ng totoong ulam kaysa sa sandwich at alam niya yun. Pagkatapos sabi niya, mukhang stress ka. Halika, gagawa kita ng tsaa para ma-relax ka. Mas magandang mag-relax ako kasama ka. Dinala ko siya sa kwarto at ginugulang buong lunch break ko sa kanya. Pagkatapos nagbihis ako, kinuha ang cellphone at nag-transfer ng pera sa kanya. O ayan, may pera ka na. Tipirin mo. Okay na to sa ngayon, sagot niya, tinitingnan ng phone niya. Pero paano naman yung trabaho ko? Walang mangyayari hanggat hindi ko pa nakukuha ang kumpanya. Kapag akin na, magiging advisor kita. At kailan mo iiwan ng asawa mo? Pinangako mong pakakasalan mo ko. Hindi ko na matiis ang inutil kong asawa. Hanggat hindi pa tapos ang lahat, titiisin ko muna. Niya ako hindi ko rin matanggap ang asawa ko. Kapag akin ang kumpanya, tayo na. Konting pasensya na lang. Sige, yung prinsesita mo, gusto ng tulong ko sa pagpili ng wedding dress. Magaling, piliin mo yung pinakamaganda. Walang taste ang tanga kong asawa. Iniwan ko na siya doon, konti na lang at mawawala rin siya sa buhay ko. Hindi ko na siya matiis.